Nagkasundo na po ang gobyerno ng Pilipinas pati ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Tungkol po yan sa magiging hatian ng kapangyarihan o sharing, power sharing sa bubuing Bangsamoro political entity. Isang tinatawag na annex na lamang po ngayon ang natitirang pag-usapan at mapagkasunduan ng magkabilang kampo. Ang nakatutukay si Joseph Morong. Isang ministerial form ng gobyerno na pangungunahan ng isang chief minister o punong ministro ang bubuuin para ipalit sa kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Base ito sa Power Sharing Annex na pinirmahan sa Malaysia kagabi sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang chief minister na papalit sa ARM governor ay mamumuno sa isang assembly na may 50 miyembro. Ang mga nasasakupan ng Bangsamoro Territory sa maghahalal sa mga miyembro ng assembly. At ang mga assemblymen naman ang mamimili ng kanilang chief minister. Ang chief minister naman ang pipili ng kanyang deputy minister at mga ministers ng gabinete. Dito parang mangyari indirect election yung pagkuha doon sa chief minister. Inelect ng tao yung uupo sa assembly at yung mga nakaupo naman sa assembly ang mag-e-elect ng kanilang chief minister. So, ganun yung process. Indirect election, but elected pa rin. May 58 na eksklusibong kapangyarihan ng Bangsamoro government na mas marami sa kasalukuyang ARM. Kabilang dito ang kapangyarihan ng mangutang sa ibang gobyerno, mga bangko at lending institutions, magtayo ng mga economic zones at industrial centers, turismo, pagdedevelop ng isang Islamic banking system, magdeklara ng Bangsamoro holidays at kapangyarihan sa pagpapailaw sa mga Bangsamoro territories. Mananatili naman sa central government ang defense at external security, foreign policy, coinage at monetary policy, postal service, citizenship at naturalization, immigration, customs and tariff, common market at global trade, at intellectual property rights. Hati naman ang Central at Bangsamoro government sa 14 na kapangyarihan, kabilang na ang Social Security at Pension, Auditing, Coast Guard, pagpapondo sa pangangalaga sa mga kalsada, tulay at irrigation system, at Disaster Risk Reduction Management. Hati rin ang responsibilidad sa public order and safety sa Bangsamoro pero ang detalye nito pag-uusapan pa. Sa kabila ng tila malawak na kapangyarihan ng Bangsamoro government, sinisiguro ng gobyerno na hindi mababawasan ang kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan sa mga Bangsamoro territories. You can see here various mechanisms such as this. In the assembly, there will be district representation, and district representatives are expected as well to protect the interests of the respective districts, so that whatever policies or laws that will be passed by the assembly, these diverse interests of the different localities will also be addressed. Masaya naman ang MILF pero masaya ako. Ngunit kailangan hindi tayo papaya dahil malaki pang trabaho na dapat magampanan ng bawat panig. bagamat nailusot na ang Power Sharing Annex, masalimuot pa rin ang usapan naman sa Normalization Annex sa susunod na taon. Kasama kasi sa Normalization Annex ang decommissioning o pagtatanggal ng dahilan para gumamit pa ng armas ang mga miyembro ng MILF. Kakibat nito ang mga iba't ibang programang magpapaunlad sa buhay ng mga nasa Bangsamoro territories. Normalization, no? Medyo hindi ganun kasimple yan dahil talagang dito lalabas yung buong pagtitiwala o i-demonstrate mo yung buong pagtitiwala ng lahat. Yung normalization parang panunumbalik na sa folds of the law na tinatawag. So isa doon yung pag-safeguard ng mga armas. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.